Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:11. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Madugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Meta ka na Facebook. Ginisa sa Senado ninhuli sa mga fake news. Limang coastal radar system gikan duman sa nasyon kan Japan, pig-resibikan Pilipinas. Panibagong arrest warrant, pig-issue kontra ki atong ang asin limang iba pa. Iba pang mga pamayokan mga bareta, nagkaperang personalidad, nagbisita sa bilar ni dating Speaker Joe De Venecia. Mga Pinoy na very happy sa saindang mga love life, nagsadsad sa record low, sabi kan survey. Sa lado lokal, propwestong food terminal project sa Banwaan Balatan, aprobado na. Sa luwas kan na Pilipinas, Netanyahu asin Trump, nagmeeting nin sobrang 3 oras. At yan ang detalyes. Sa detalyes na kita kan mga bareta, inutunta sa lado nasyonal na sermona ni Senator Raffy Tulfo ang Meta and parent company kan Facebook sa ginibong pagdangog kan Senate Committee on Public Information and Mass Media. Dapit ini sa naglalakop na fake news sa social media platforms. Sa pagdangog, nag-attendir ang Public Policy Head for Indonesia and Philippines kan Meta na si Bernie Mustafa. Pigsitar ni Tulfo kung taano daada itulos na takedown o pighali kan Meta ang deepfake na post kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Pebrero 2 na nag-circulate sa social media. Dayman malikayan na maanggot ang senador ninhulita hayag-hayagan ining pambabasto sa presidente asin daimang kainipig ako ang paliwanag kan Meta na pigoproseso pa sana ang paghali kan sinabitang post. Antes ini reklamo man si Tulfo sa Meta dapit man sa sarong fake news na naka-attribute sa iya kontra sarong politiko. Nastangon yan, dahil pa man naaaksyonan kan Meta maski nga ni pag-report niya na ini kaidto pa. Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, inako na kan Department of National Defense o PEGRICB kan Pilipinas ang 5 coastal radar system gikan ini sa lindong kan official security assistance kan Japan na ginibo sa ceremonial handover sa Campo Aguinaldo. Ang sinabitang seremonya, pigpanginutan kan Secretary kan National Defense na si Gilberto Chodoro Jr. asin ang ambassador kan Japan sa Pilipinas na si His Excellency Endo Kazuya. Kabali sa proyekto ang radar unit, surveillance, Siriman monitoring equipment, communication systems, as in iba pang support components para man sa coastal monitoring as in maritime security operations. Kung saan ang sinabit ng proyekto piglalauman na mapakusog kan surveillance coverage, koordinasyon sa maritime operations, humanitarian assistance, siriman sa disaster response, as in iba pang security operations kan Philippine Navy. Nagpasalamat man si Secretary Teodoro sa gobyerno kan Japan ninuli sa padagos kaining pagpahiwas kan na relasyon kan duwang nasyon o koordinasyon na may maot maitulod ang katuninungan sa riyon kan Indo-Pacific. Ikuha na kitang 16 minutos makalis na alas 12. Ilabyugtan mga barata niyato sa lado lokal. Lalaki arestado matapos na maghagad kwarta sa saiyang dating among. Detalyes kan bareta Boyet Paderes. Inaristo sa ginibong entrapment operation ang sarong 22 anyos na dating helper matapos na takoton ang sa iyang amo na isusumbong sa dole asin ipapatulpo kung dahil siya matatawan ng 80,000 pesos. Binisto ang suspect na si alias Francisco, residente kan Minalabak, Camarines Sur. Ininalakop ka na kaaging alaw alas 5 ng paghapon
kan Camarines Sur Provincial Cyber Response Team, Regional Cyber Crime Unit 5, asin kan mga pulis dyan sa Police Station 1. Sigun sa pulisya, dating part-time boy, helper, ang suspect kan complainant na hinakla sa trabaho, huli sa sobra na ang mga empleyado. Nagkauyon subot ang amo asin empleyado sa kanter na 20,000 pesos bilang kompensasyon. Alagad na gahagad pang suspect ning 80,000 pesos asin masampa ning kaso kung dahil ni matao. Ang suspect na atubang sa kasong robbery by means of intimidation, katakod kan Republic Act 10175 o Cyber Crime Prevention Act. Yaon mo yan sa Police Station 1, nakakulong ang suspect. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Bultantaan mga bareta sa Lado Nasyonal, 7 lalaking Chinese national ang inarestar kan mga otoridad ninhuli sa subot illegal na pagmimina duman sa Libuna, Bukidnon, sigun sa PNP. Sabi kan mga otoridad, nanginot sa pagsakyada ang Department of Environment and Natural Resources sa mining site duman sa Sunas sa East, Sitio Manlauyan, Barangay Gango kan Pebrero 9. Nadiskubre sa lugar ang sarong mahiwaso na underground tunnel para sa pagkuakan mga mineral asin magagabat na kagamitan sa pagmimina. Arogan mga dump truck, backhoe generator set, asin processing plant. Nasa Batman ang mga komersyal na pampasabog na mayong mga permit. Siring man ang OPEC asigurar kan PNP. Naigot ninang ipapautob ang lay katakod kan illegal na pagmimina asin paninimbagon ang mga nagbabalgar digdi. Paganunsar kan church asin man civil society groups na gigibuhon ang ikatulong trilyon peso march sa EDSA Shrine sa maabot na Pebrero 25 kasabay kan ika-40 anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Segon sa mga organizer, kabali ang Caritas Philippines, tulong tema ang tampok sa marcha. Inidaa ang pagselebrar sa nakaagi paghiro sa presente asin paghinguwa pasiring sarong futuro kung sa inakuaan kamautan kan People Power. Pupunan ang programa kan prayer march gikan EDSA Shrine pasiring duman sa Club Filipino bilang pagrumdum sa pagsumpa ni dating Presidente Corazon Aquino. Susundan inikan programa sa People Power Monument asin misa sa EDSA Shrine na papanginutan man ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Bako sana sa Metro Manila gigibon ang selebrasyon kung sain magkakaigwamanin kanya-kanyang aktibidad ang 86 na mga Catholic Diocese sa bilog na nasyon. Mientras tanto, managpuon ngunya na aldaw ang public consultations kan House Committee on Suffrage and Electoral Reforms katakod kan mga propestong anti-political dynasty na kaibahan man sa priority measures kan Legislative Executive Development Advisory Council. Ang inot na public consultation gigibuhon o pigibo kasubagong alas 9 nin aga hasta ngunya na udto duman sa Carmona, Cavite. Piglala uman no nag-atindir ang mga miyembro kan komite, mga may kagpopresto kan sinambit ng propesto asin ang mga kongresista gikan sa Cavite asin man duman sa Laguna. Ipigimbitaran man ang mga opisyal kan mga lokal na gobyerno sa manaylain na banwaan o kaya syudad sa Laguna. Ngunya na 20th Congress nasa 20 ang anti-political dynasty bills na nakasuunad sa Kamara kaibahan ang pigproponir ni House Speaker Faustino Bojidi asin Majority Leader Sandro Marcos. 22 minutos, makalis na ang alas 12 na udto sa iba pang mga bareta sa Lado Nasyonal. Panibagong warrant of arrest ang pinaluwas kan sarong korte duman sa San Pablo, Laguna kontra sa negosyanteng si Atong Ang asin 5 pang individual katakod ini kan kaso kan mga nawawarang parabulang. Base sa kasuguan na may petsang Pebrero 6, pinahayag kan San Pablo RTC Branch 29 na naaatubang sinda sa kasong kidnapping, siring man serious illegal detention na dahil pwedeng piyansahan. Kabali sa mga co-accused, sinda Ryan J. Orapa, Alfredo Uy Andres, Philip Semborio Almendilla, asin may 2 pa
may girumduman na nainot ng nagpaluwas in warrant of arrest ang mga Korte Santa Cruz, Laguna, asin man Lipa, Batangas, kontra kiang asin iba pang mga akusado. Sarupang bareta sa lado nasyonal, sarong 51 anyos na babae na food vlogger ang nagadan matapos subuot na magkakan ka nakakahilo na kasag na midbid bilang devil crab duman sa Puerto Princesa sa Palawan. Pigmidbid ang vlogger na si Emma Amit na nakapag-video pa kan sa iyang pagluto sa gunaw o ginutaan na kasag asin na pagkakan na mga nako ang unako sa dagat kan Pebrero 4. Nai-report man na nagbagsak si Amit sa indang harong sarong aldaw matapos magkakan kan sinabit ng nakakahilo na kasag. Naglalaan sa iyang kamugtakan asin subuot pigkumbulsyon pa ini sigon sa mga pagtaraid na harong. Pigdalagan man ini sa ospital alagad binawian in buhay kan Pebrero 6. Sigon sa mga otoridad, posibleng nakakanya ang sarong klase nin kasag na may peligrosong hilo na devil crab. Nagpagiramdom ang mga lokal na opisyal sa mga residente na maging maingat asin likayan na magakan kan man sigurado na klase nin mga yaon sa dagat tangarig malikayan ang kaparehas na insidente. Dagos-dagos kita kan mga bareta sa lado National Paman Giraray na kumpiskar kan Food and Drug Administration ang pigtutubudan ng mga peke na anti-rabies vaccine sa nagkapirang butika harani sa ospital duman sa Aurora. Giniba ang operasyon kan Pebrero 10 kasunod kan pagagadan kan sarong 8 o kan 8 anyos na aki ninhuli sa rabies sa tabang kan lokal na gobyerno asin na Provincial Health Office. Pi-examine kan FDA ang mga butika harani sa Aurora Memorial Hospital kung saan subot binakal ang anti-rabies vaccine na nadiskubre ang seryosong pagbalgar sa pagbabakal asin pagsaray kan sinambit ng bakuna. Nadiskubre man sa product tracing sa San Isidro, Nueva Ecija kan Pebrero 11 na may mga pagbalgar ang subot distributor. Kabari ang kawaran ng record na pighalian kan bakuna asin kakulangan kan tamang storage equipment. Nadiskubre man na may mga butikang nagtataonin bakuna maski mayong pagtugot asin may saltong paagi sa pagsaray kaini. Arog kan paglaag nin bakuna sa ordinaryong refrigerator kaibahan ang iba pang produkto na pwede makaapektar sa kalidad kaasin man binino kan bakuna. Sa iba pang mga bareta niyato sa lado nasyonal, pigbisita kan mga ralangkaw na dati asin presenting official kan gobyerno an inot na banggi kan Bilar ni dating Speaker Jose de Venecia duman sa syudad kan Taguig. Kabali digdi si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, dating Speaker Martin Romualdez, Senator Mig Zubiri, Senator Sherwin Gatchalian, kabali man ang legendary singer na si Jose Marichan, si rin si Attorney Salvador Panelo. Sabi man ni Commission on Election George Garcia, nagkapirang maugmang mga agi-agi ninda kan dating speaker. Nagserbi kayang legal counsel si Garcia, kan ini baguhan pa sana sa pagiging abogado. May giramduman na nagadan si De Venecia kan Pebrero 10 sa edad na 89 anyos. Matinir ang Bilar kaini sa Heritage Park sa Taguig nin hasta Pebrero 13 antes darahon sa syudad kan Dagupan pon Pebrero 14 hasta 15. Saldaw na Lunes gigibuhon ang memorial as a necrological service antes na ibalik sa Heritage Park sa maabot na Pebrero 17. Pag-abot kan Miyerkules, Pebrero 18, ilulubong ini sa libingan ng mga bayani. Iguana kitang 25 minutos, makalis na o 26 minutos, makalis na alas 12 na nodto, oreng bareta na kitang unyan sa lado nasyonal. Dikit sana sa mga Pilipino ang pigko-konsiderar ang saindang sadiri na very happy sa saindang love life. Inisigon sa pinakahuring social weather station survey. Sa ginibong survey poon Nobyembre 24 hasta 30 kan nagtalikod na taon, maabot sana sa 46% kan mga Pinoy ang nagasabing very happy sinda sa saindang love life. Mientras tanto 40% man ang nagasabi na could be happier o pwede pa daang mas
umugma mas halangkaw kumpara sa 36% kan taon 2024. Mantang 14% man ang nag-ako na no love life, umayo da ang love life, mas hababa ini kumpara sa 18% ka nagtalikod na taon. Ginibo ang survey sa paikan mga face-to-face interview sa 1,200 na mga adult sa bilog na nasyon na may positive 3% sampling error margin sa national percentage. Bareta na kitang yan sa lado lokal. Opisyal nang inaprobaran kan local government unit kan Balatan Camarines Sur ang proponidong FTI Balatan Food Terminal Project kasunod kan ginibong inspeksyon sa designadong project site sa koordinasyon kan Food Terminal Incorporated. Ang pag-aprobar asin pag-validate kan lugar na kumpirmar ka ini sarong semana matapos ang pinagsarong paghinguwa kan gobyerno munisipal asin mga representante kan mga ahensya de gobyerno nasyonal. Ini nagmarka nin importanteng lakdang pasiring sa pagmukna kan food terminal sa Banwaan. Sigon sa mga lokal na opisyal, ginibo ang inspeksyon, tangarig ma-assess kung angay ang lugar. Masiguro ang pagsunod sa mga technical na kahagadan asin maiandam ang implementasyon kan sinambit ng proyekto. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado lokal, nahadit ang mga residente kan barangay San Isidro sa Banwaan kan Sangay Camarines Sur matapos mag-collapse ang parte kan river bank sa lugar. Kan Lunes, Enero 10, kan mag-collapse ang Pebrero 10 kan mag-collapse ang sinambit ng estruktura. Nanuntaran man agaro da kawaran kan sheet pile magin ang mahimpis na mga batbat kan estruktura. Naglaag naman in barikada ang mga otoridad para sa kaligtasan kan publiko. Base sa nako aman na dokumento gikan sa DPWH, taon 2020 kan magtapos ang proyekto na nagkakantidad nin sobra sa 37 milyon pesos. Ang kontraktor daakan proyekto may address na Bacolod City, Negros Occidental. Sa Ropang Bareta sa lado lokal, gadan ang sekretary subuot ka rebeldeng grupong New People's Army na nangyaring engkwentro kontra sa militar sa barangay Colasi, Mercedes, Camarines Norte kan Martes. Sigon sa militar, sekretary kan Sub-Regional Committee 1, Bicol Regional Party Committee, ang nagadan ng rebelde matapos na makabakbakan ang tropa kan Army asin pulisya na nagdurar inin 15 minutos na barakbakan. Dating namayo ang sospek sa panlabang unit guerrilla kan NPA sa probinsya kan Sorsogon. Uring bareta nakitangon yan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Nag-abot nin sobrang tulong oras ang ginibong meeting ni the US President Donald Trump as in Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nasa White House si Netanyahu para itulod ang nagkapirang ceasefire deal sa Gaza. Siring man ang pigpresentar kaini ang plano sa Iran. Sinabi ni Trump, mauot mo na niya na magkaigwanin maray na resulta ang nakatalaan na meeting kan mga representante kan US asin man kan nasyon na Iran. Sinabi ni nainot kaya na nagmatagas ang Iran na punduhon ang pagibo kan nuclear weapon kaya sa inda na ining inatake. Inot naman na iyon na ini ang pag-ako na ikaanumdaan na pag-urulay ni Trump as Netanyahu poon kan magtukaw ang US President sa ikaduwa ka ining termino. Walang barata nakita mo yan. Sa luwas pa ka nasyon, ipinaluwas na kan kapulisan sa Canada ang identity kan suspect na nasa likod kan pambabadil sa Tumbler Ridge School. Sinabi ni Deputy Commissioner Dwayne McDonald na ang kabilugan na numero kanagadan 8 sana kumpara sa nainot na sinabi ka ini na siyam. Ang suspects iyo si Jesse Van Rotzeler, 18 anyos na babae. Sinabi pa kan opisyal na inaki na lalaki ang suspect asin nagpuo na maging babae kan ang edad ka ini 6 anyos na. Nanuparan man na gadan ang suspect sa sarong kwarto kan eskwelahan na pigtutubudan, ini naghugot man pakatapos na mambadil. Ang mga biktima kinababalihan kan tulong babaeng estudyante na may edad 12 anyos, duwang lalaking estudyante na may edad 12 asin 13 anyos.
nanuparan man na nagadan sa saindang harong ang ina kan suspect asin ang step brother kan suspect. Inasigurar ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang saindang o tatabangan ninda ang pamilya kan biktima asin maistikto na sa pag kakaigwanin badil ninhulita ina ang pigkukonsiderar na pinakagrabing pambabadil sa istorya duman sa Canada. Ayan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan tas pagpaabot ng bareta sa lado lokal. Boyet Paderes sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Na po kitang 36 minutos. Makalis na po ang alas 12. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я накрасила ногти, подвела глаза. Я красива, как никогда. Я приду пораньше, стану в уголке загорять. Bueno, mga tugang maray na hapon, giraray sa Indomay, ribahan po kita. Sa alauna, hindi po sa programang Pairan sana ini po ang sa inyong amigo, Yet po. Boyet Paleres po, sa lado technical, siyempre si Pastor Serge Marmol, asin man si Ali Camarote. Welcome po sa pang Webes na partner. Webes na edisyon kan programang Pairan Hiran sa lapit sa 12 na po kan bulan na Pebrero. Marela to ki sa may malagong na buses. Jin Balastaw na nag-aantabay sa mga oras na ini. Kaya marinaw to sa emo Jing. Dahil ko na arap ko na sa ilahal si Jing Balastaw sa Metro Manila. Sige lang mag-TikTok. Bueno, maray na od pabutan ta mo na nin birthday greetings tabi partner. Si ang sa tuyang kaibasahan na buhay si Richard Cecilio. Birthday ni Chad. Oo, Richard kan- Cecilio kaya pala kasuod sibut-sibut dahil mapugulan ang pag-orbit ni ni Richard Cecilio. Happy birthday sa imo kakamping kakampi I say na ngunyan si Richard Cecilio. Happy birthday brother. Kaya si Kotmalong sige nang picture naman kan mga handa sa lamisa. Ayo ha. Ano daw kung atakihon ta dyan? Sa DWIZ Naga. Diyan po yan sa may sa Balatas, sa Laugkan na ko yan. Sa Bukana kan sarong lulubngan igdi sa Naga sa Balatas. Maray na hapon sa mga paraan tabay ta po si Naning. Si Naning dyan sa huyon-huyon sa Tigaw sa iyang karinderiya, Naning's Karinderiya. And syempre si Merly Bazar Badoria dyan sa may Ugubo Campo Camsur. Ang grupo mo dyan sa Guardians, maray na hapon. And sa kuyang kaklasik ang high school na si Mirna Bragays Alarcon. Mir, mga last element baga kita ka to, last platoon. Maray na hapon na lang dyan sa Gatbo o Campo Camarines Sur, nakaantabay sa Tuya. Salamat, Kamper, may pag-antabay. Siyempre, anong shout-out mo dyan? Mag-nurunong mix dyan sa DWIC. Pero, tandaan nindo ha, itong mga nagnunum X, sabagay may complete ito birthday. Pero doon sa mga ordinaryo partner na irnuman, pag mayo nga ning ambag, dahil na magparapulutan, makusog, ang nangyari igdi sa sarong taga-duman sa Kalawan, Laguna, binansukan partner, mayo na nga ning ambag duman sa inuman, ay huna mo daan, nangangadji, nanganganam, Sige sana, garukanding. Sige sana ang sapa. Garukanding pala. Sige sanang sapa. Sige ang sapa, labo-labo daan na pulutan.
at binakalan sa naman duman sa kanto ang pulutan. Sa tindahan lang, oo. Ipig sa ako yan, ginigibog isnakan. Mahal pati baga ang order na kan panira mo Oo. yan, 60 pesos. Ginigibong isnakan ang pulutan. Sugatan ang isang lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang kainuman sa dibdib sa sitio, sa sarong liblib na sitio sa bayan kan Kalawan, Laguna, kanakaaging adaw. Sigun sa painot na investigasyon, nag-ugat ang insidente sa diskusyon kan sa iyang pati na kan sa iyang kainuman naaraman kan kainuman na dahil siya nag-ambag maski pa baka lamang dyan yung migilito dahil nag-ambag putkuri pero labo-labo ang haldok ng pulutan. Dumana ni pinatalidan na saro pa kaya ang haldok Sagot ng pa nga ni pulutan. Padi. Ay, kan humaldukan, banso kan sa dagan, irido ang sarong lalaki na ginigibong isnakan ang tanpulots. Kaya tandaan niyo ako mayo nga ning ambag, medyo magpakadisinte sa pag simit ning pulutan. Kung mapaarog kami, kamo, igdi sa taga Kalawan, Laguna na biyansukan kan sa iyang kainuman. Kaya, kuyan, ako, nag-aambag ako. Nag-aambag ako gusto ko, pag no-mix, igwaning sumsuman. Okay? Obligado ako mag-ambag masupog man, Tatapos na pala na partner ang kuya, ang kasaysayan kan filtran ko bus company, ang filtran ko dekada na nagbiyahe igdi sa mga mayor na tilamputa sa Bicol, sa ibang lugar, sa Bisaya, sa Mindanao, pero pagdesisyonan kan management na ipundo na ang operasyon kan filtran ko 111 years na nagbiyahe ang kaining filtran ko. Nalugi pa. Nalugi ang bus company. Nagpunini ka 1914 bilang alat ko sa siyudad kan Iriga. Natandaan ko partner at sa kuyang pinsan nag-retire dyan sa filtran ko sa Iriga. Ay, matibay magpasahol ang filtran ko. Dati ka ito, istorya ni nanay, nag-aagi sa Hanawan ang alat ko kang panahon. Alat sa ko Iriga, siya, 1914, alat ko, bilang alat ko sa Iriga. 1984, Di na pala niyan. Naging filtran ko. 1999, nabakalkan na Penta Pacific Realty Incorporation, 2026, tapos na ang operasyon. March 30, mayo na po kamong mahiling na filtran ko na nagbabiyahe. Kadakol kayang Kadakol na kaya nilang kakompetensya. May mga van, pagkatapos yung mga minivan, pagkatapos yung mga itong saka ang iba dahil na nag-eroplano na ang iba. pagkatapos ito kadakol pang nagbabiyaheng kulurom. Ay malanit na nga pumundo na raw kaya kita igdita. Diyan baga paghali baga partner diyan sa Cubao sa terminal ay paingurag diyan ako yan. Bus na nagahalating pasahero na kaya napipilitan sila. May oras man lang pala yan. Napipilitan sila maghali maski kakadiit 3-4 ang pasahero. Ay lugi man baga kaya sa gasolina, sa crudo na sana, pansweldo sa konduktor, sa driver, kaya nagdesisyon ang manehamento kan filtran ko na ipundo na ang operasyon kan bus company filtran ko. Alright, may pangapunan digdi si Sir Lauro San Jose. Ano sabi? Agaro kayo siya nakapurot siya nin cellphone sa tinampuda Subago. Ayo. Diyan sa San Marcos, Kabaligan. O kaya sinawawaraan po nin cellphone na purot po ni Sir Lauro Rivera San Jose. Ngunyan, kung kamo po ang may sadiri kan sa indong cellphone na nababara, apudan nindo sa number nindo. Siyempre maring yan duman ki Sir Lauro kamo ang may sadiri. Taara mo nga ang number. Bako man daw 3310. Ay, bako man siguro. Kuya, 3210. 3210 o
Araw kaya itong mga itong garo na ang itsura, garo na safeguard, sa na safeguard. Maling na hapon man kay Ma'am Salome Oliva nakaantabay sa to sa Japan. Salamat po. Si Ninang, Bako. bako yan, si Kuya pala dito. Itong yaon dyan sa Minalabak. Ay, kung Kuya partner, kung nabuhay ito nga dipuntong Kuya Dave Duliano, sa yung partner sa Mamundo sa pagpanaw ni Judy Benicia. Nagkaigwaning Kuya, lagi amigo ang duwa partner. Kan panahon baga kapartido baga ni Celso Bagyo, ni Congressman Celso Bagyo, si Judy Benicia. Inibangon niya sa bang okasyon nga niya ngayon na Celso. May pamiting ngayon ako sa Calabanga, ibanan man kami ni David. Iba kami, alalay kami ni Celso Bagyo kay ito. Pag-abot naman, tanong si Judy Benicia, ano ba Celso ang problema dito sa barangay na ito? Ay, ang problema dito, sir, kuyan, walang tubig. Naghihirap ang mga tao dito sa tubig. Oy, platika na si Judy Benicia. Ay, problema dito sa barangay pala na ito, walang tubig. Bueno, bukas may tubig na kayo. Ay, mamajik na ako, Bid. Ay, bula talaga. Bawag sa bulahan ini si Judy Benicia. Pagprograma ni David Pakaaga, ang apod niya kay Judy Benicia, Judy Bula. Talagpa para buladas na pa. Judy Bula. Sinabi ngayon ni Judy Bula ay nakaabot sa kaaraman ni Judy Bula, Judy Benicia. Sino ba yan? Sino ba yung lalaking yan? Announcer na tinatawag akong Judy Bula. Ay, si Dave Duliano po yan. Nasa ako yan, radyo. Announcer po yan, komentarista. Puntahan nyo. Ginumanan si David, kal mga alalay ni ko yan, ni Judy Benicia. Nag-ulay-ulay sa grupo, ay pakaaga, programa na. Si David Duliano, ay sinabi po, marami po pala na tao ini si Judy Benicia. Nasayod. Nasayod ang Judy Benicia bako ng Judy Bula. Ay kaya mamumundo ko tala. Sa pagpalaw ni Judy Benicia, si Dave Duliano, ang sayang amigo, kaya lang nainot si Dave Duliano kaysa ko Judy Benicia. Kaya mga istorya ni Dave maugmang makangangalas. Kaya ko yan. Para sa mga politiko, pinakamaray ka yan, di magpara-probisamak mo, platika si Benicia, bukas may tubig na kayo. Ano yan, mamajikon? Malabaga, sagkod ko yan, bubun pang sinasakduhan kayo itong mga taga-barangay. Kaya ako yan, so tama sa lang ako yan, buladas, itong di man risadong ng bubula. Maray na hapon kay Sir Emmanuel Manaog. Nakaantabay sa to. Salamat po yan sa PSA. O bako man. Si Sir na... Dahil mo na to sa PSA. Tama naman to sa PSA. Bako naman to. Bako la. Bueno, anong pigkuyan mo dyan? Dapat preparadong pero makaharing dahil kita nakakaigwan ng air gap. Kanakol ako igling ko yan. Duman partner sa Colombia, palibasa grabe duman ang krimen. Grabe ang droga duman sa Colombia. Tadyan pag naghahalian na cocaine. Itong coca plant. Yaon dyan sa Colombia. Piniktar yung coca dyan. Sarong ido partner sa Colombia, matindi magparong ning mga drugs, maski nasa lata yan, nakapatos, napapatos ning mga yamit, napaparong kayo ning ido na ini. Huli nga sa grabbing training, as in talagang may kabatiran ang ido na ini sa pagparong kan droga na pigbabiyahe kayo ng mga Colombian. Kaya ang naginibukan sa rung grupo, grupo ka ng mga nag-transport ng droga, sila partner, kung sa kuya partner, itong wanted, dead or alive, ang premyo,
o kung siya makakapagtuklo o makakagadan Reward. igli sa ido na si Sombra tataanin o matausin daning 200 million Colombian pesos. Pinatungan ang payo ni Sombra. Si Sombra na nagtatrabaho sa National Police Car Colombia, nagtabang ini sa pakakadiskubre kanda dito nila ng cocaine. Asin na dakulaan na kumpiskasyon asin na pag-aresto. Huli sa iyang tagumpay, naging dakulang banta siya sa mga kriminal. Kaya iniulat na nag-alok ang Gulf Clan Cartel ning reward para sa iyang pagkakahuli asin na ubagaman paggalan igdi ki Humbra. Kaya kakaiba ini ido may reward ka para sa nagadanon. Kaya lang namimiligro ang kartel kung mananatiling buhay si Humbra iyo to ang kakaulang maski sa truck yan mapaparong ni Humbra. May cocaine nga may cocaine nga may droga nga kaya ang kartel nagpalawas ng 200 million Colombian dollar para sa na magadan ining si Humbra. Kakaibang mga paabutan ta pala niyat ning happy birthday greetings si Sir Jimmy Litada. Si Jimmy. Birthday niya ngun. Si Jimmy Boy. Sa ilang ko yan. Sa ilang bakong nagdumang kita kaya pasilong ba sa taas ka to? Bako man to nindang haro. Bako. Happy birthday sa imo Jimmy Boy. Iyo ka pa. Pag nagkakahilingan kami kay ni Jimmy Litada, perming dialogue ka. Iyo ka pa. Kaya happy birthday sa imo, iyo ka pa. And Pebrero 12, mga tugang sa mga nagkukumpleanyo. Happy birthday sa Indo. Si Kuya Papa na, si Norvi Norieste. Happy birthday man sa imo, Norvi Norieste. Ini si girlfriend ni sa technician tadigding saro si Boy Pogi. Si Kenneth Pulangi. Bertala siya halo lang sindang duwa na technician ta paig si Pogi permanent nagigdi sa iyang jowa. Hindi man to nagdidigdi si Norvi. Ito nagigdi. Kasi itong nahiling ko ba, di ba? Bako siya mading Marley manina po nakahabol ka pa madali pa man. Madali na pirang minuto. Ang partner bagong grupo ining Camarinesor Press Club, CSPCA, nagtiripo na naman. Pinamamayahan ni EL. Pati itong mga pinamamayahan ni kan 3 stooges, itong mga founder kan Alpha Phi Unano, nagpulong na naman para sa gigibon daang Mid-Olympics 2026 kung ano-ano daw naiisip ka ng mga tao ini programang inaasang magpapalakas sa kakayahan as in talento. Ano man lang makuha ang talento sa ang parimang bagang nindong programa, basketball. Na dahil man bagay sa Indo, basketball. Taka mo, naka-14 lakang na itong kalaban nindo. Naka-2 pa lang na lakang, 14 lakang sa Indo. Iyo man ang programa kan. Ang problema kaya igdi. Ang problema igdi. Yao na naman ang solicitation na ang nakapirma mga taga-media. Taga-media ba kita na? Nadadamay kita sa ako. Taga-media nga yan, May ma-interview kita sa politiko. Taga-media ko yan. Matitin ba ka ngayon sa solicitation? Inod ka yung mabibiktima. Yang naliman dyan sa Iriga. Yang may apelyido mo. Permiyan na kaibanan kapartner ka ng grupong ini. May mga problema dyan, magkarawat ka. Kaya lang ang problema, mga taga-media baga, kaming mga mayo na kaaram-aram, taga-media nga yan, madyan ka sa may interview ko, dahil nga sabihin mo, mayo ako, bad ngayon magsurilisit na naman yan. Kaya ebidensya mo, nansasahot ka. Maski sa maski sa yung haputon mong taga-media, malupitin sa mga sa indaman yan. Kaya nga, dahil mo magsabihin na may ebidensya, noted ako yan, aram na yan kan mga iyan
na pag naghiro ang taong ini, kaya mga Okay. tulang. Kaya nga naman, kaya naman pa-basketball. Di magbaras pa-basketball sa KBP. Oh. ACSI. Siyempre mga miyembro kan media. Ay, tanay dyan. Kulang na nga niyan. Nag-i-import na nga ni sindaling bakong taga-media. Takulang ang team. Kahit kung nakaagi. Sisa itong mga yaon doon nagkakarawat. Mga portir baga. Barabagin sila sa PNR. Mayo wala ko naman nahiling itong mga taga-media talagang nagtatararam sa mikropono. Halos hindi sa naman. Kaya kulang. Mayo lang papartisipar. Kasi sila basketballer, mga babae bagay yung kaibanan din duman. Anong marayngon yan? Ay, hindi na yun sila magpara. Yung nga na yan ang plano kang grupo ninda. Kaya rights man ninda yan. Sa indaman Kaya yan. lang kaya lang maging pasimple na lang. Kung may magtabang pa ko itong nakakuya luman, media nga yan, media. Pati itong mga dahil nag-aararam kan sa kami rimedyahan nila. Nagkakadarama kaya may interview kita dahil kita papadagusun taga-media nga yan, matindi nga yan. Kaya asahanan nyo na malakop na naman ang mga solicitation. Bueno, igual na po kitang 4 minutos antes po mag-alauna. Alauna si Bobby Cool mga tugang. Sa ano nga si programa ni Bobby Cool? Lovers Park. Ayan, alauna yan hanggang alas 4 po. Pag alas 4 si Pastor Eman Prado, Redeeming the Time program. And syempre, alas 5 an Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow. Sa aga, parte tama na kitang oras, ini pala na si Antonio Luna, ang syuta niya pala si Isidra Cuangco. Mga sandiring taon ni Danding Cuangco, yung mga mayayaman, si General Luna, ako yan, General. Baka man, hindi mo pagsabi ng syota. Girlfriend. Girlfriend, ang relasyon may Kagalang-galang ba kayo mga kagalang-galang? mga kuya Sabihin mo syota. mga jowa, baka ba pwedeng gamiton, jowa. Pwede mga girlfriend kang panahon. Ang sa endang queen istorya parte puno, pano ning alamat, makasaysayang intriga. May mga intriga pala doon, kaya itong papalalang panahon, may mga intriga na, may mga istorya sa aga. Tukaroon daw ini kung anong talagang tunay na intriga, tunay na kasaysayan kan pag-iibigan ni General Antonio Luna asin man si Isidra Cuangco. Kaya iyan, mading minchi, marina hapon sa Aki Aisha, kantabay man sa tuya digdig. So bago, abutan ko pa rin yung pangungumusta si Pading Nato Doliero diyan sa Ginaban sa kasi Mading Margie Doliero, parang nangungumusta sa tuya si Pading Nato na dahil na lamang baga ngaya kita din nakakariling hilingan. Baya isa na tayo pa din. Malinaw na lang sa mga taga dyan. Sa Biyernes. Sa Ginaban, Ocampo, Camarines Sur, dyan po sa San Jose Oras, maray na hapon dyan sa Sitio May Iba, sa Pinit, Ocampo. Sa gabos po mga yaraon dyan, kantabay sa tuya, digdi sa programa ngunyan. And syempre, batchmates ko kan 1980 dyan sa Hanawan Elementary School. Dyan po sa crossing yan ito mga pasiring sa Deer Farm, pasiring yan sa Consusep. Yan crossing na yan. Yan ang barangay ko, barangay Hanawan, Ocampo, Camsur. Bueno, mga tugam, salamat sa inyong pag-antabay sa agaliwat. Mag-iribanan kita si Boyet Padares po. sa lado technical po, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote, ako po si Daryl Banyas. Salamat po kan sa inyo pag-antabay.